Believe me wrong, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isu Jebsonian. The profit like is here, subscribe, and press notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po lingkod sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, mga batid sa oras na ito. Ay ating pasalamatan ang Panginoon sa bawat araw. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, mga batid. Patuloy po tayo na ginagabayan hanggang sa mga panahon na ito para po sa ating mga hinahangad kung kahilingan. Mga batid ay bigay po ng Diyos sa atin. Ngayon naman, ang Diyos naman humiling sa atin. Akala na po natin na tayo po humiling lang po sa Panginoon, pero po ang Panginoon din ay humiling din sa atin. So humiling ba ang Diyos, mga kapatid? Humiling po ang Diyos sa panahon natin ngayon. Ngayon, sa ating bawat araw pamuhay ay humiling tayo sa Panginoon. Ngayon naman siyang humiling po sa atin. Now, bati muna tayo sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon at mga Apostolic Believers of Christ International. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating Vice Chairman dyan po sa Manimpanay Kumbiyaso, Mayag, Davao Oriental, Pastor Jericho Mahusay, Sir Ludy Mahusay, and Brother Kim Mahusay Jr. dyan po sa Bacolod. At lalo na po sa lahat na ating mga viewers ngayon dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, lahat po natin mga kasama sa ministry, Pomplac Policials Ministry, Pastor John Rebilisa, Polisa Raptoril, Davao City, Pastor Jeff Rebilisa, Catalona, Piquinho, Davao City. Magandang umaga po sa lahat. Ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw ginawa po natin ito ang ating mga video, ating pinupo sa YouTube channel. Lahat po mga kapatid sa ating mga friends sa Facebook, sana po huwag kayo magsawa sa ating paraan sa pagtutulaga ating katungkulan bilang alagad ng Panginoon at pinapangaral po natin magandang balita habang po tayo may hininga. Sabi sa Pablo sa 1 Corinthians in chapter 9:16, kung pinapangaral ko man magandang balita, hindi po ito nangungulugan na umatas ako sa sarili, subalit ay mapilitan akong gagawin ito dahil ito po aking katungkulan. Sumpain ako pag hindi ko pinapangaral ang magandang balita. So kayo mga kapatid, hindi po natin maiwasan na gagawa tayo talaga ng katungkulan natin. Pareha lang po tayo may katungkulan. Hindi po ako lang may katungkulan. Lahat po ng tao sa buong salibutan ay may katungkulan po tayo na matakot sa Panginoon at sundin po ang kanyang mga utos. Now, ako po isang pastor. Ako po, ang katungkulan ko po ay pangaral po. Mga kapatid, sa lahat ng dako ng daigdig, sa lahat ng tao sa liputan, na maparating natin ang mensahe ng Diyos upang magkaisa po tayo sa pag-asa ng kaligtasan. Now, kung tayo humiling sa Panginoon, pero ngayon naman, ang Panginoon naman ang humiling sa atin. So, mga kapatid, akala siguro natin na tayo lang po humihiling, pero ngayon naman ang Panginoon humihiling po sa atin na sana po, mga kapatid, ay tandaan po natin, ay sana po tayo ay gagawa ng kanyang kahilingan. Kaya mismo ang Panginoon po ang sumulat, no? At ang Panginoon po ang nagyaya po sa atin kung nakikiusap, no? Pag nakikiusap, humihiling po. Yan ibig sabihin mga kapatid, nakikiusap, no? Humihiling. So akala natin tayo po humihiling, nanghihingi sa Panginoon, pero ang Diyos din ay nanghihingi din. Nakikiusap ang Panginoon sa atin. Pakinggan na lang natin mga kapatid sa 2 Corinthians in chapter 5 verse 20. Ito po yung sinabi ng Biblia. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Ayan po ha. So akala siguro natin, tayo po nakikiusap lang sa Panginoon. Sana Panginoon bigyan mo ako ng bahay, bigyan ako sa sasakyan, sana may negosyo ako, sana malusog katawan ko, sana po walang sakit, sana po ay magkaroon ako ng aking mga hinahangad. So nakikiusap tayo sa Panginoon. Ngayon naman, ang Panginoon naman nakikiusap po sa atin, no? Ay po sa 2 Corinthians chapter 5:20.
Kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Ito pong pakikiusap, manumbalik. So, ibig sabihin, magsisi na po tayo, mga kapatid. Magsisi na po tayo sa ating makasalanan na pamumuhay. At yan na po ang pakikiusap ng Panginoon sa atin. Now, ayan po mga kapatid, ang napakahalaga po na malaman natin, at kahit na po sa gawa ay sumulat din ang mga apostol na ganun pa rin, na pinalagpas na ng Panginoon ang panahon sa ating katigasan ng puso at isipan, subalit ngayon nagyaya. So nagyaya na naman dito sa 2 Corinthians chapter 5:20, nakikiusap. Dito naman nagyaya, no? Nagyaya ang Panginoon. Pakinggan natin sa Gawa kabanata 17 talata 30, mga kapatid. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. So pareha pa rin, no? So Apostol Pablo nagsalita din dito. Now, yun po, na noon una ay hindi kinala natin ang Diyos, ay pinabayaan tayo magkasala kasi hindi pa natin kilala ang Diyos. So nang nakilala po natin at ngayon nagyaya na po siya sa lahat ng dako na magsisi na po tayo. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Ayan mga kapatid. So itong ating pagtalikod, itong pagsisi. So ito pagtalikod natin pagsisi, iba po ang nangumpisal. Sabihin natin na iba po ang tumanggap ng kamalian. So itong pagtalikod, pagsisi po ito. Ito pagtanggap, Panginoon, sorry lang po. So nagsuri lang. Ibig sabihin, tanggap mo na, nagkasala tayo. Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako. Iba ang pagsisi. Ang pagsisi, ito po ang pagtalikod. So iba po ang tumanggap ka lang ng kamalian mo, Panginoon, patawarin mo ako kasi ganito po ang nagawa ko. So yun po ang pagtanggap ng kamalian. Pero ang pagsisi, pagtalikod po yan. Pagtalikod po yan, ibig sabihin, hindi ko na gawin talaga yan, Panginoon, kasi yun pala ay masama sa iyong paningin. Yun po ang pagtalikod. Kasi itong mga tao na ito, pinalagpas lang. Anong ginawa nila? Mga batid, pinakilala sa Diyos. Kapag hindi kasi nakilala ang Diyos, parusa talaga ating kantungan pag hindi mo kilala ang Diyos. Pero ngayon, nagyaya na po siya. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. So hindi pinansin mo na, ibig sabihin pinabayaan mo na tayo. Kasi alam naman niya na kung darating na po ang salita ng Diyos sa atin, ay makilala natin ang salita ng Diyos at malaman natin kung ano pala ang plano ng Diyos sa atin. Now, nakikiusap tayo sa Panginoon sa lahat ng mga pangailangan natin at binigyan nga tayo ng Panginoon. Ngayon naman, siya naman ang nakikiusap sa atin na sana po, bigyan po natin ng halaga ang pakikiusap ng Panginoon dahil delikado po ating kalagayan kung pabayaan lang natin at baliwalain natin ang pakikiusap ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Dahil po sa ating pagpanalangin, pakikiusap, na sana po hanggang ngayon, matili pa tayo at makamtan natin ating mga kahilingan. So yun mga kapatid, at ngayon naman nakikiusap naman siya, pagbigyan naman natin ng pagkataon din, ito lang po ang kanyang kahilingan, na tumalikod na tayo sa ating masamang pamumuhay. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Manumbalik, ito ang pagsisi, pagtalikod, iba ang pagtanggap. Sorry lang Brad, sorry lang sister, hindi ko nasadya yun, masakit pala yung aking nasabi sa'yo. Ganun lang po yan, tinanggap mo lang. Iba ang pagsisi. Ang pagsisi, ito pagtalikod na, ibig sabihin, hindi mo na dapat ulitin. Pero yung pagkamali natin, magkakamali pa rin tayo. Diba? Ang pagkamali, tinanggap natin kamalian natin, Lord, tawad po kasi yun, nagawa ko talaga yun, na hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil galit na talaga ako, nakapagsalita ako ng masama. Pero ang pagsisi, ito ang pagtalikod, no? Naunawaan ba natin? Kapag nagsisi na po tayo, mga batid, alam na po natin na dapat wag na ulitin kasi ang pagsisi, isang kapatawaran po yan. Magsisi kayo, ang magpabautismo,
sa pangalan ni Kristo upang mapatawad. So yung pagsisi na may kapatawaran, may kasamang bautismo. Mga kapatid, ngayon sa ating pamuhay, palagi lang natin inaamin, nagkamali tayo, nagkasala tayo, pero ang kapatawaran wala pa po, no? Kaya ang totoong pagsisi may kasamang bautismo. Pakinggan natin na lang dito sa Gawa, Kabanata 2, talata 38. Yan, ito po ang tunay na pagsisi na may kasamang kapatawaran. Kasi kung aminin lang po natin ating kasalanan, walang kapatawaran, nandiyan pa rin, nakasulat pa rin yan sa aklat ng gawa, doon sa langit. Kaya kailangan ng kapatawaran. Pakinggan natin sa 2:38 sa Gawa. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Na ito ba kamali? Inamin natin sa harapan ng Diyos, sa harapan nating kapwa, patawad po Brad, sister, kamali talaga ako na yung sinasabi ko pala ay hindi pala yung tama. Ang pagkakasala, alam mo na mali at kasalanan at ginagawa mo. So yung pagkasala, ang pagkamali hindi may iwasan. Kahit mga pastor ngayon, magkamali pa rin tayo, pero hindi nakakasala. Kasi ang kasalanan, alam mo na kasalanan yung ginawa mo. So ang pagkakamali hindi may iwasan sa ating panalita, sa ating mga pag-isip na ramdaman, maaaring magkamali po tayo. Pero ang kasalanan, ginawa mo yan kahit kasalanan. Yun mga kapatid, ang ibig sabihin na nagkasala lang tayo kung alam natin itong ginawa natin na kasalanan, ginawa po natin. Pero ang pagkakamali hindi maiwasan. Magkamali tayo, panalitaan natin mali, no? Yan mga kapatid, ang ating mga iniisip mali, ang ating mga ginagawa mali, no? Kasi yan talaga ang ating katayuan habang sa salimutan pa tayo. No man a perfect mga kapatid. Wala po talagang sakdal sa paningin ng Diyos habang sa salimutan tayo. Kaya tinuturuan lang tayo ng Diyos para maging sakdal po tayo, para maging karapat-dapat po tayo sa paningin ng Panginoon. Yun lang po mga kapatid ang nais ng Panginoon, na matuto tayo sa ating pamuhay, na sana po na malaman natin ang tama, pagsisi. Pero ang pagsisi mga kapatid, sinasamahan ng bautismo. Kaya kung magsisi tayo, tulad ng punta ka sa kumbinto, punta ka sa pari, Father, patawarin mo ako, nakasakmal ako gabi ng tao, nakapatay ako ng tao, nakagawa ako ng masama. So yun po ang pangumpisal. Pero walang kapatawaran yon. Kasi nakasulat na po yan, nagawa mo kagabi, nagawa mo kahapon, nakasulat sa langit na yan. Hindi pa ka pumunta sa pari, hindi pa ka pumunta sa pastor, nakasulat na po sa langit yon, no? Para malaman natin, baka sabihin mo si Father na magpapatawad, si pastor, hindi po. Kahit mangumpisal ka sa pastor, sa pari, ang kapatawaran mga kapatid, wala sa pari, wala sa pastor. Ang kapatawaran nasa bautismo po. Kaya kahit kung araw-araw ka pumunta sa pari, sa pastor, kung wala kang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi ka pa rin mapatawad. No, inamin mo na nga, ikaw nagkakamali. Sino po? Tao lang po yan. Hindi makapagpatawad ang tao ng kapatawaran hanggang sa lupa lang pong patawad ng tao. Pero ang kapatawaran hanggang na kay Kristo po mga kapatid, ang kapatawaran na wala hanggang. So yun po ang ating ginagawa. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, nais ang Panginoon talaga itama ang ating pamuhay. Nais ang Panginoon na maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Kaya magsisi na po tayo. Dahil, at ang pagsisi, huwag pakitang tao lang. Kasi may pagsisi pakitang tao. Nakikiusap ka sa tao na nagrabyado mo, pero ginawa mo pa rin sa iba. So hindi po, hindi pakitang tao lang na ikaw ay nagsisi. Dapat ang pagsisi natin mga kapatid ay galing po mga kapatid sa puso, hindi sa bibig lang po natin. 2:13. Pakinggan natin dito sa sulat ni Propeta Joel. Sa 2:13, ganito po ang sinabi ni Propeta Joel, hindi pakitang tao lang ang ating pagsisi. Dapat galing sa puso mga kapatid ang ating pagsisi. Pakinggan natin si Propeta Joel sa 2:13. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. So, ang pagsisi, buong puso, hindi pakitang tao. Pumunta ka lang doon sa inagrabyado mo, brother, sister, patawarin mo po ako kasi nagkamali talaga ako. Pero pagkatapos yan, ganun pa rin ang ginawa mo sa kapwa mo. So hindi po yan, dapat galing sa puso. Ay ibig sabihin, alisin mo na sa puso. Alisin natin sa puso natin yung mga masama na pumuhay. Kasi pakitang tao lang po yan, ginawa mo pa rin sa iba. Ikaw po yung nagsorry na po sa iyong kapwa, ginawa mo sa ibang kapwa.
So hindi po galing sa puso na pagsisi. Pakitang tao lang na gusto natin, maniwala ang tao na inamin na po natin ang kamalian, pero ginawa pa rin natin. Hindi po yan galing sa puso. Galing sa puso, wala na po sa puso yan. Yan na po sa bibigla atin pagsisi. Pakitang tao lang, nasa puso pa rin yung kasamaan, gagawa ka pa rin, kahit sino. Gagawa mo pa rin yun. Kaya ang galing sa puso na pagsisi, ang sinabi ni Propeta Joel, galing sa puso. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magaling. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Amen. So, nandiyan pa rin ang pagsisi, magbalik sa Panginoon, yun po ang ating topic ngayon. Ito pagsisi. Kaya, kailangan natin malaman, ano ba ang tunay na pagsisi? Ang tunay na pagsisi, may kasamang bautismo. Pakinggan natin si John the Baptist, na habang po siya nangaral po sa Israel, na tungkol po sa pagsisi, kung anong ginawa ni John the Baptist. Mateo, Kabanata 3, talata 11. Ito po sinabi ni John the Baptist sa panahon po ng Israel. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, ang tanda ng pagsisi, ang pagpapatunay sa totoong pagsisi, may kasabang bautismo. So, kaya kung babalik-balik ka sa kumbinto kay pastor, magsisi ka nga, pero wala kang bautismo, so, mga kapatid, hindi ka pa rin mapatawad. Nakasulat pa rin. Pagka pumunta sa pastor, pumunta sa pari, nasa langit na po yan, nakasulat na po yan. Pakinggan natin sa payag, in chapter 20, verse 13, out of 15. Ganito po ang sulat ng mga apostol, mga kapatid. Dito po sa payag. Chapter 20, verse 13, up to 15. 12 to 13 to 15. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Ngayon, hindi pa ka pumunta kay pastor, hindi pa pumunta sa pari, kay brother sister, ikaw po ay umamin ng kamalian, nakasulat na po sa langit yan. Ngayon, paano bayaran yan? Dahil pa kay padre, kay pastor, mabayaran mo yon? Hindi, nakasulat na. Paano maalis yun sa sulat sa aklat ng Panginoon kung hindi ka makatanggap ng kapatawaran? So kaya, kahit na umamin tayo sa lupa na ating kamalian, nakasulat na po sa langit yan. So paano po yan? Binayaran na po yan ng dugo ng Panginoon. Yun po ang dapat malaman natin. Tinubos na tayo sa dugo ni Kristo. Yun po ang dapat malaman natin. Paano natin magkaisa sa dugo? Kasi mabura lang po yan kung mapatawad na tayo sa kanyang dugo. O yan mga kapatid, ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya mga kapatid, so ang banal na aklat ng patunay na napatawad na tayo. Sa kanyang dugo mga kapatid, ay pinatawad tayo sa ating kasalanan. Ayon po dito sa Ephesians in chapter 1 in verse 7. Maliwanag po mga kapatid, kaya kung magsisi na po tayo, kailangan may kasamang bautismo. Kasi ang bautismo nagpapatawad na ating makasalanan. Kaya kung wala tayong bautismo, pabalik-balik man tayo sa kumbinto, sa pare, sa pastor, na ito talaga ay akala natin mapatawad tayo. Hindi po, nakasulat na po sa langit yan. Ang kapatawaran po nasa dugo po ng Panginoon. Uno, city dito po sa Ephesians. Pakinggan natin mga kapatid, sinabi na ba ng aklat? Dito po sa city. Mga kapatid, na po natin ang sinabi ng Biblia. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Amen.
So, maliwanag po na ang dugo ng Panginoon Kristo ang nagpapatawad. So, hindi si Father, hindi si Pastor. Mga kapatid, tanda po natin, hindi kay sino man na marunong sa Biblia na maaaring makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Hindi po. Nang umpisal man tayo, kung inaamin natin, pero mga kapatid, ang totoong pag-amin, itong pagsisi, ay sinasamahan ng bautismo. Sapagkat ang bautismo, tanda ng pagsisi. Ngayon, kung wala kang bautismo, nagsisi ka nga, walang bautismo, hindi ka pa rin mapatawad. Kasi, ang totoong pagsisi, sinasamahan ito ng bautismo. Ayan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Kaya kung wala tayong bautismo, ulit-ulit tayo sa pari, sa pastor, walang kapatawaran yon. Para manungaan natin mga kapatid, walang kapatawaran yon na pagsisi. Kasi paulit-ulit naman tayo ng sisi, paulit-ulit naman ng kasalanan. Kasi ang pagsisi na totoo, pagtalikod. So kung tinalikuran na po natin, ay ibig sabihin, na hindi po tayo ulit-ulit na. Ulit-ulit na lang. Kasi kurang natin kasalanan, so napili na ulit-ulitin pa natin yan. So pag pagtalikod, hindi na bumabalik. Yun po ibig sabihin ng Biblia. So kaya dapat malaman natin mga kapatid ang katotohanan na itong ating pagsisi, hindi lang mga kapatid sa bibig, kailangan may gawa. Kasi ang gawa natin, itong pagpabautismo. Kasi kung magsisi tayo, pwede natin palit-ulit sa ating bibig, pero hindi galing sa puso. Kaya po sinabi po ng sulat ni Propeta Joel na magsisi na kayo, no? Hindi sa pakitang tao lang, kundi mga kapatid, ang hapakin natin ang puso, hindi ang damit. So ganyan ang pagsisi na kinulugdan ng Panginoon. Kaya hindi pwede mga kapatid na sabihin natin nagsisi po tayo, pero wala pong katibayan sa ating pagsisi. Kaya hindi pwede mga kapatid na sayang na po ang panahon na nagsisi na nga tayo, pero paulit-ulit naman ating ginagawa, no? Tandaan po natin, ulit-ulit naman natin ginagawa ang ating ginagawa na kasalanan. So ang pagsisi, pagtalikod, pag tinalikuran mo na yon, kaya ang sa Biblia, wala nang alay na para pa sa kasalanan kung ulitin naman natin mga kapatid ang pumuhay po ng mga kasalanan. So wala na pong dagdag kung mayroon pang pangalawang alay, isang alay lang po mga kapatid. So yan po ang ibig sabihin na sa ating panahon ngayon, sa ating kapanahunan, tandaan po natin na ang pagsisi natin na totoo, ito po mga kapatid ang sinasamahan po ng bautismo. Yun po ang ibig sabihin ng Biblia. Huwag na tayong paninla sa ating kapanahunan ngayon na minsan po na kahit napatawad na po tayo, ay bumalik naman tayo sa makamundong pamuhay. Now, nakikiusap ang Panginoon. Ang Panginoon po nakikiusap sa atin na talikuran na po natin, magbalik sa Panginoon at tumalikod na tayo sa masamang pamuhay. Kung tayo po ay araw-araw nakikiusap sa Panginoon, ngayon naman, mapatid, ang Panginoon naman nakikiusap po sa atin. Kaya dapat natin ito pahalagaan, kasi kung tayo pinagbigyan ng Panginoon na ating mga kahilingan, mga kapatid, lahat ng bagay na ating hinahangad ay bigay ng Diyos. Ngayon naman, ang Diyos naman ang humiling. Akala siguro natin tayo lang humihiling, ang Diyos din nakikiusap. Hindi siya ba tayo po nakikiusap lang sa Panginoon, pero ang Panginoon din ngayon nakikiusap po sa atin. Ibig sabihin, humihiling po siya ng pakikiusap sa atin na magbalik na tayo sa Panginoon. So, hindi na lahat ng bagay na ating nakamtan na sa ating itong pagsisikap. Bawat araw na langin po tayo na sana po bigyan tayo ng pagkain sa araw-araw. Yung mga pinakasulat po sa Mateo Kabanata 6, talata 9 hanggang po sa 13. Yan po yung panalangin po na bigay po sa atin ng Panginoon para po na kasama na po ang pagsisi at ang pagpatawad dyan, at huwag hayaan matukso tayo ng salimutan, at bigyan tayo ng pagkain araw-araw. No, ngayon, mga kapatid, nag-usap naman ang Panginoon sa atin, at alam po natin na ito po ay pinakamalaga na malaman natin na magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Propeta Joel na huwag pakitang tao lang. So ngayon mga kapatid, pagpunta natin sa pastor sa pare, sabi natin sa ating pare na nagkasala talaga tayo, nakakala natin na dahil po sa ginawa natin sa pumunta tayo sa pare, sa pastor, patawad tayo. Hindi po. Bago pa kayo nakarating sa pastor, sa pare, nakasulat na po sa langit, mga kapatid, ang ating ginagawa. So, hindi ka pwede mapatawad ni Father, ni Pastor, kasi ang kapatawaran nasa dugo po. Ayon po sa ating binabasa
kapatid, sa Ephesians in chapter 1 verse 7. Now, pag galing sa pari, galing sa pastor, mamaya, mali na naman. Gumawa naman tayo ng kamalian. Pero galing natin sa pari, galing sa pastor. Tayo po ay umamin na po. So ang pag-amin, iba po ang pag-amin at ang pagsisi. Ano ang ibig sabihin? Ang pag-amin, inamin natin. Punta tayo sa pari, sa pastor. Pastor, nagkasala po ako. Padre, nagkasala po ako. Inamin natin. Ang pagsisi iba. Ang pagsisi, yun po ang pagtalikod. So ang pag-amin natin sa pari, sa pastor, papunta sa simbahan, punta sa pader, kay pader, hasta kay pastor, paglabas sa simbahan, ganun pa rin. Gumawa naman tayo ng kamalian. Kasi, yung mga kapatid, yung po ang pag-amin mo lang, hindi ka pa nagsisi. Kasi ang pagsisi, pagtalikod. Yung po ang pagsisi. Now, yan mga kapatid, si John the Baptist, na sinabi talaga niya sa Mateo, Kabanata 3, talata 11, binautismuhan ko kayo, tanda ng pagsisi. Na itong pagkakamali natin, hindi may iwasan po ito. Na magkamali talaga tayo. Sabi sa Pablo, nais kong gawin ang mabuti, ang masama. Ang masama ang nagawa ko. So, masama ang nagawa ko. Pero mga kapatid, dahil po ganyan, ang sinabi sa Pablo, para baka pagbigyan na lang po natin palagi na tayo po ang maging masama. Hindi po. Ay ibig sabihin, sa makalaman na pumuhay, pulos kasamaan po ang nais ng laman. Hindi niya nais ang spiritual na pamuhay. Yan po yung sinabi sa Galatia chapter 5:16. Na ngayon mga kapatid, ito pong katayuan natin. Ngayon, nakikiusap ang Panginoon, mga kapatid, dito po sa 20 chapter 5 sa 2 Corinthians. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. So, huwag natin kalimutan, kanina po pag-gising po natin, nakikiusap tayo sa Panginoon. Panginoon, sana po sa araw na ito, saan na ako patutumo, magpauna po ang iyong anghel sa aking daan para po maiwas ako sa kuna. At Panginoon, ikaw na pong bahala sa pamilya ko, ano man ang mangyari sa libutan, maghiwalay man kami sa pambahay, pero ano man ang mangyari na sa libutan ay magkaisa pa rin kami sa aming pambahay. Kasi may mga trahedya na hindi nakabalik sa bahay po ang pamilya. Nang, nalangin po natin sa Panginoon at kaligtas talaga ang pamilya natin. Maniho po sila, nagtatrabaho sila. Pagdating ng gabi, nagkaisa pa rin. Dahil po, humiling tayo sa Panginoon. Dahil po hiniling natin sa Panginoon, na sana po, mga kapatid, na kahit maghiwalay-hiwalay tayo sa araw, nagtatrabaho, iba-iba po ang kanya-kanya po tayo destinasyon, pero pagkagabi, nandyan pa rin, nagkaisa po tayo sa pamamahay. Hindi malungkot, mga kapatid, dahil po ang Diyos ang ating gabay. Siya po ang nagsama po sa atin. Sabi niya kay Josue, huwag kang manglupaypay, huwag kang tatalaw, sapagkat ang kasama mo saan ka man paroroon. So yun po, na tayo din, hindi po tayo nagtatagumpay sa bawat araw, kung hindi po na ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay iwas sa mga sakuna, mga pangyari sa libutan, na kumakalas talaga ng buhay ng tao. Pero ngayon, nakiusap ang Panginoon sa atin. Now, sa pag-iusap din sa Panginoon, sana po magkaroon tayo ng mga bahay, magkaroon tayo ng sasakyan, magkaroon ng lupa, magkaroon tayo ng negosyo, magkaroon pa ano pa ang bagay na gusto natin. So, binigyan tayo ng Diyos. Ngayon naman, ang Diyos naman nakikiusap sa atin sa 2 Corinthians chapter 5:20. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailan? Mga kapatid, ang panumbalik natin, yun na po ang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kasi nagbalik tayo sa Panginoon, so iniwasan na po natin ang pagkasala dahil isa lang po ang alay. Wala na pangalawang alay mga kapatid. Yung po sinabi sa Hebreo in chapter 9:28 na muli siyang paparito, muli siyang babalik, pero hindi akuhin pa ang kasalanan natin. Kasi kahit Christian na po tayo, pastor man ang palataya, pari man tayo tagapagturo, magkakasala pa rin ang tao. Magkakasala. Anong kaibahan ng pagkamali pagkasala? Ang pagkamali, hindi mo sinasadya, at yun ang kasalanan, hindi kamatay ng kaluluwa ang pagkakamali. Pero ang pagkakasala, alam mo na ito po ay magkasala tayo, ginawa pa rin natin at alam natin na ito'y kasalanan. Pero ang pagkamali, sa ating panalita, natin naiwasan, sa galit natin, sa
sabihin natin sa ating naramdaman, hindi naiwasan nakapagsalita tayo ng masama sa ating kapwa. So hindi po sinasadya yun kasi dahil po sa galit natin. Pero iba ang kasalanan. Ang kasalanan, alam mo itong kasalanan, ginawa mo kaya magkasalat tayo. Pero kung nasa isip mo lang yun, so hindi maiwasan makaisip tayo ng masama. Napuot tayo sa ating puso, napuot tayo, pero alam natin na ito hindi nakakabuti. Pero kung mapuot ka talaga ng kapwa mo, sinadya mo na yan. Kasi ang puot natin, nagpapadilim sa ating paningin at na ating daan na ating lakaran. Now, kung pagsisi ang pag-usapan, yan ang pagsisi na may kasamang itong mga kapatid bautismo na nagpapatibay, na nagpapatunay na totoo ng sisi na po tayo. Napakinggan natin sa Mateo, Kabanata 3, Talata 11. Ito po ang sinabi ng Biblia na si John the Baptist na siya po ay nagbautismo doon sa ilog ng Jordan. Chapter 3 verse 11. Ganito ang sinabi ni John the Baptist. Katlong kabanata. In chapter 3 verse 11. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So ang bautismo ng tubig, tanda ng pagsisi. Na pumunta ka kay Father, no, mga kapatid, hindi po yan pagsisi. Pag-amin lang yun. No? Nangumpisal ba? Yung pag-umpisal, pag-amin mo. Ang pagsisi, pagtalikod. Na itong Israelita, na ang sinabi ni John the Baptist, binautismuhan mo kayo, tanda na yung pagsisi. Ang pagpangumpisal, iba ang pamumpisal, iba ang mga kapatid, talikod. Kasi nang umpisal ka, mamaya ginawa mo naman yon. Pagpunta mo sa pastor, mamaya ginawa mo naman yung ginawa mo sa iyong kapwa. Kasi inamin mo lang. At inamin mo lang yan, nakasulat lang po yan doon sa aklat ng gawa. At yun ang dalhin sa araw ng paghatol. Now, kung magsisiman tayo, sinasama ng bautismo, siguro natin alam, akala natin po, pastor, nagkamali ko gabi talaga, nakasampal ako ng aking kapatid dahil po na mainit ang ulo ko. Ngayon, dahil nakasampal ka ng kapatid mo, at saka yung magulang mo, sinusuway mo, mapatawad ka ni pastor. Hindi po, mga kapatid, nakasulat yan sa langit. Pakinggan na lang natin para wag tayo magdalawang isip dito sa pahayag in chapter 20 verse 12 to 13. Pakinggan natin ha. Huwag mo sabihin na dahil pumunta kay Father, kay pastor, napatawad ka na. Hindi po, nakasulat pa rin yan. Mga kapatid, dito po sa harapan ng Panginoon. 20 verse 12 to 13, dito po sa pahayag. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ayan mga kapatid, hindi pa ka nakarating sa pastor, kay Father, doon na sa langit nakasulat na po yung gawa natin. Now, anong purpose na parito ang Panginoon? Mga kapatid, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Panlubag loob. Mga kapatid, ang Panginoon Kristo, siya ang pampanlubag loob na ating kasalanan. Pakinggan natin sa 1 John chapter 1 verse 7. Ito po ang sinabi po na sulat ni Apostol Juan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Linis po tayo sa kanyang dugo. So ano bang gawin natin? Kailan natin makamit ang kapatawaran kasi ang dugo nagpapatawad. Now, kailan alam natin ano ang gagawin ng tao para mapatunayan natin sa Biblia
napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. At kung napatawad na tayo, ay ibig sabihin, nakaisan tayo ng kanyang dugo. Kasi ang dugo nagpapatawad. So, ang ibig sabihin, kapag alam natin na napatawad na tayo sa ating mga kasalanan, tayo ang totoo na nakainom ng kanyang dugo. Pero kung sabihin natin, papunta tayo sa pare, sa pastor, o sino man marunong ng Biblia, para lang mapatawad tayo, wala dyan sa pastor, wala sa pare, wala sa tagapagturo ang kapatawaran. Nasa dugo ng Panginoon Kristo. Napapaano natin ito? Paano mapatunayan natin na nakaisa na ang kanyang dugo? Kasi pag natin alam ito, yun pong dahilan. Ulit-ulit tayo, kapatid, na sabihin natin gawa ng kasalanan sapagkat natin alam ang totoo. Dugo ng Panginoon Kristo, mga kapatid, nagpapatawad sa ating kasalanan. Hindi kayo pumunta tayo sa pare, sa pastor, o sino man ang nais natin pangumpisalan. Kumpisal po yan. Ang pagkumpisal, pag-amin. Iba ang pagsisi, pagtalikod. Sige po. Yan mga kapatid. Yan po ibig sabihin. Now ngayon, pinata ng Biblia, punta natin sa Pahayag chapter 1 verse 5. Ito din ang sinabi po ni Apostol Juan. Hallelujah. Ito po yung sinabi po. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Jesucristo. Kung tungkol sa Diyos, siya ay hindi nagbabago ngayon noon. At sa hinaharap, kung tungkol sa 7 espiritu. Nawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Ako, basahan na natin ito. Hindi po na dinagdag kasi nila dito, hindi po nabi ito. Siya ang mapagkatiwala ang saksi. Siya noon unang nabuhay mula sa mapatay. Siya rin ang namumuno sa lahat ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pagitan ng kanyang dugo ay niligtas na tayo. Ang ibig sabihin na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So sa kanyang dugo, naligtas na po tayo. Ang ibig sabihin, napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So yan po mga kapatid ang nagpapatunay ang Biblia. Now ngayon, puntahan natin mga apostolis. Paano nila pinapangaral ang kapatawaran? Kasi ang Biblia nagpapatunay na ang dugo nagpapatawad daw. Doon na po tayo sa Acts 2:38. Ang sabi si Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. So dito na kung magawa natin itong bautismo, napatawad na po tayo. Ay kung napatawad na po tayo, mga kapatid, yan ang ibig sabihin na yung ating nagawa na nakasulat na po doon sa libro ng gawa ay mabura na po yon. Bakit? Kalimutan na ng Panginoon. Kung nakasulat yon, habang hindi pa tayo tumagat ng kapatawaran, nakasulat yon. Pero sa nabautismo na po tayo, napatawad na tayo, kalimutan na po ng Panginoon yung nagawa natin nang tayo po nabautismo na. Siyempre ibig sabihin, kaya kailangan magpabautismo tayo dahil po mga kapatid, ang dugo ng Panginoon Kristo nagpapatawad at sa bautismo tayo napatawad. Hindi po sa reliyon, hindi kayo nangumpisal ka, ikaw napatawad, hindi po. Ang pangumpisal, magawa mo pa rin yun, sinasabi mo. Pero ang pagtalikod, yun talaga ang pangako. Hindi kayo na nagpabautismo tayo para tayong sabihin natin naglaro. Hindi po. Yun po ang pangako natin. Natalikuran na po natin ating masama buhay. Pakinggan muna natin sa Acts 2:38. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu.
So sa bautismo pala, nagkaisa na tayo sa kanyang dugo. So napatawad na tayo sa bautismo upang mapatawad tayo. So meaning to say, tama ang sabi ng Panginoon sa John 6:54, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na wala hanggang, at muli kasi buhay sa huling araw. Now, nakainom na tayo ng dugo? Yes. Totoo po yan. Sa pamagitan ng bautismo, ay nakainom na tayo ng kanyang dugo. At nakakain na ba tayo sa kanyang laman? Yes. Kapag tinupad natin ang utos ng Diyos. Tama ba? Isa John 4:34. Ang sabi na po ng Kristo, ang pagkain ko, ang pagtupad ng utos sa akin ng kanyang mga salita. So kapag tinupad natin, nakakain tayo. At pag nagbabautismo tayo, nakainom tayo. O di, kompleto na. Ano sabi ng Panginoon sa John 6:54? Ang kumain na aking laman at uminom na aking dugo, may buhay na wala hanggang, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So yun po ang nagpapatibay kung bakit ngayon nagpapatuloy tayo sa pananampalataya at nagpapatuloy tayo sa paglilingkod dahil buhay ang pag-asa natin na mga bautismado sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. So yan mga kapatid ang kasiguruan. No, hindi masiguro. Sabihin ng pare, o sige, mga di ka ng 10 amahan namin, mga di ka ng 10 manghimay ka Maria, pagpunta sa pastor, o sige, lumuhod ka dyan ng isang araw para mapatawad ka. Wala dyan. Ang kapatawaran nasa dugo. At kung bautismado na tayo sa Panginoon Kristo, huwag na tayong gagawa, mga kapatid, kasi ang nakay Kristo na po, binago na po. At ang ating pagtapos ng bautismo, hindi mga kapatid na parang laro lang ito. Ito po mga kapatid ang ating pagpapatunay na iwasan na natin ang paggawa ng kasalanan. Puntahan natin mga kapatid sa 1 Peter chapter 3 in verse 21. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi dito ng sulat ng mga apostol. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismo. Nagliligtas sa atin sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Hindi ito panghugas ng dumi sa katawan, kundi pangako. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Oh, ang bautismo pala pangako na hindi na po tayo lalabag. Hallelujah. Ng kalooban ng Diyos. Kaya ang bautismo talaga, pagsisi, pagtalikod. At nangako tayo, hindi sa paglugod ng dumi sa ating katawan. Ito'y pangako na hindi na po tayo gagawa. Ulitin natin na, kapatid. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Tama. Kaya, wala nang pangalawang alay. Isang alay lang po. Kasi tumalikod na tayo. Pero ang pagpangumpisal, pag-amin ng kasalanan, wala dyan ang kapatawaran. Inamin mo lang, nakasulat nga sa langit. Kaya hindi pa ka nakarating kay pastor, kay father, nagsakay ka pa ng sasakyan, papunta ka sa kumbinto, doon sa simbahan, nakasulat na po sa langit yan, kapatid. Ngayon, paano tubusin ang ibig sabihin pinatawad na tayo sa dugo? Ephesians in chapter 1 in verse 7. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa Episo. Kapatid, maliwanag po dito ang sinabi ng Biblia. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Ngayon, nakasulat na sa langit ang ating gawa.
hanggang hindi matanggap ang kapatawaran, na tili yan harapin natin sa araw ng paghatol. Pero pag kay Kristo na po tayo, bago natin lang, at saka ipinagkasunduan sa libutan sa magitan ni Kristo, at hindi na po inaalala pa ang ating gawang kasamaan. Pakinggan natin mga kapatid sa 2 Corinthians in chapter 5, 17 to 19. Ito ang sinabi po ng sulat ni Apostol Pablo. Ang sino mang nasa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. So, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na sa kanya ang dati niyang pagkatao. Siya ay binago na. Ang dati niyang pagkapangkasalanan, binago na po tayo. Kasi bagong nilalang na po tayo. Ang sinabi sa verse 18 to 19. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. So, ang lahat na ito ay gawa ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ng mga tao sa Kanya. 19. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Amen. So, kahit ano pang kasalanan na gawa natin, na kapatid, kaya ang bautismo, hindi ginagawa ito sa bata. Ang bautismo, ginawa ito sa tao, marunong na makaunawa at alam niya ano ang purpose ng bautismo. Kaya ang bautismo, hindi ginagawa ito sa mga bata na hindi pa nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Kasi pa ni Kristo mga kapatid, nag-iwan na halimbawa, pa ni Kristo malapit mag 30 years na po siya nagpabautismo. Ibig sabihin, may sapat na kanyang pangunawa. Kaya ang bautismo hindi ginagawa sa bata ito. Ang bautismo ginawa ito sa tao marunong na magsisi at magpabautismo. Na ang pagpangumpisa ng pag-amin, iba ang pag-amin kaysa pagsisi. Kasi kung umamin ka ngayon, mamaya magkasala ka naman. Pero ang pagsisi, pagtalikod na po yan. Kaya sinabi sa Romans chapter 8 verse 1, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Ni Roma in chapter 8 in verse 1. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Hinahatulan ang nakay Kristo Jesus. Ano ang proof natin? Ano ang proof natin na talagang wala tayong hatol sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus? Saan tayo nakipag-isa? Kapatid, in Romans chapter 6 verse 3 up to 4. Di ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kasama niya. Nakiisa na tayo. Saan tayo nakiisa? Kasama niya. So, kung namatayan pa ni Kristo, kasama tayo sa kanyang kamatayan. Saan? Sa bautismo. So, yun po mga kapatid. Isip po. Yun po mga kapatid ang ibig sabihin. Ngayon ang bautismo sa libutan, ang Diablo lumautak din. Isang bautismo, isang panampalataya, isang Panginoon. Pero ngayon, naging dalawa ang bautismo. Paglipat mo sa sikta, bautismo ka na naman. Paglipat mo sa sikta, bautismo na naman. Ilan pang bautismo? Isa lang ang bautismo. Bakit ngayon naging dalawa ang bautismo? Naging tatlo pa, kapang-apat na po yung bautismo mo. Di ba? Isang bautismo, isang panampalataya, isang Panginoon. Bakit ngayon? Alam naman ng Diablo na ang bautismo talagang papatawad at ang liligtas. Gawa din ang salibutan ng bautismo na hindi nagpapatawad na ating kasalanan. Dahil ang ating isipan, binulag ni Satanas para hindi ka makinig naman ng balita na ang kapatawaran nasa pangalan ng Panis Kristo. Wala sa reliyon, katungkulan, pare, pastor, tagapagturo. Ikaw Christian, pero wala ka pang bautismo. Hindi ka makapagpatunay, totoo na tayong Kristiyano. Dahil pa totoong Kristiyano, sinawag ng Biblia, nakasulat po sa Gawa, Kabanata 11 talata 26.
yung mga bautismado at nakikisama sa mga apostol sa loob ng 1 taon, doon na po sila binansagan na Christian, na sila po ay na-prove na mga apostol na talagang nakikisama sa mga gawain ng mga apostol. Gawa 11:26. Ito ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch, at 1 taon silang nakasama ng iglesia roon. Isang taon na, pinuprove muna ng apostolis, 1 taon, kung talagang totoo ba talaga ang ating paglilingkod o pagkakristyano. Maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Sa Antioquia, doon unang bansag ng Kristiyano, tagasunod ni Jesus. Hindi tagasunod na relihiyon. Iba ka sabihin, itong relihiyon ko tama na ito sundin ko. Tagasunod ni Jesus. Ibig sabihin, sa ating pamuhay, sumunod tayo ng aral na ating Panginoon Kristo. Hindi tagasunod na relihiyon. Baka ngayon yung relihiyon mo inaasahan mo, ito na taga relihiyong pagkamatyan ko. Walang mo masibiliya, ano yung relihiyong pagkamatyan mo? Kapatid, saan ka man papuntang relihiyon, hindi ba siyan, dahil sa relihiyon mo na yan, umaasa ka ng kaligtasan at mapatawad ka na ni pastor, ni father, ni brother, sister, ang kapatawaran nasa dugo ng Panginoong Kristo. Now, si Apostol Pablo nagpapatunay na ang dugo nagpapatawad, si Apostol ang dugo nagpapatawad, si Apostol Pedro ang bautismo nagpapatawad. Na anong kaibahan? Now, si Juan hindi po nag-utos, nag-aral po ng bautismo, nagpapahayag lang siya, si Juan, na ang dugo nagpapatawad. Pahayag, chapter 1, in verse 5, in 1 John, chapter 1, verse 7. Si Apostol Pablo naman, mga kapatid, nagpapahayag sa Ephesians, in chapter 1, verse 7, na ang dugo nagpapatawad. Pero si Apostol Pedro, mga kapatid, ang hawak niya ang susi ng Kaharian ng Langit. Siya po ang nagbigay sa atin ng kalayaan na mabuksan ang Kaharian ng Langit sa atin. Na yun na po ang bautismo na sinabi sa Israelita na nabagabag po ang kalooban ng Israelita dahil po na sila po ay nagpapako sa Panginoon sa cross. Ang sabi niya sa Gawa chapter 2, 36-37 na ang Jesus na pinako sa cross, siya ang Panginoon at Kristo. Sa 37, sa Acts 2:37, at nasaktan sila sa kanilang puso at nagtanong na lang sa mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Ang sagot na 38 ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo yung pagkaloob ng Espiritu Santo. Iyon ang aral na may Holy Ghost na po sila. At hanggang ngayon, pinagpatuloy po natin yan, aral na yan, para magkaisa tayo, madagdag sa mga apostol. Dahil sa bawat araw, dinagdag ng Panginoon ang mga iniligtas na tumanggap po ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Now, sa Gawa chapter 2:41, na sa araw na yon, tumanggap po ang 3,000 na nagpabautismo po sa pangalan ni Kristo. At sa verse 47, bawat araw, idinagdag ng Diyos ang mga tao na kanyang iniligtas. Yes, pati madagdag, magpabautismo tayo. Anong reliyon mo? Hindi ko sinabi mali ang reliyon mo. Kaya't ubusin mo rin sa libutan, hindi mo makamtan ang kaligtasan kung wala kang bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan ang Diyos para matuto tayo sa tamang pamuhay. Now, na nakikiusap ang Panginoon, akala siguro natin na nakikiusap na sa Panginoon ng mga pagpapala, nakikiusap din ang Panginoon ayon sa ating keyverse na magbalik loob na tayo sa Kanya. 5:20. Ito po ang keyverse natin, balikan natin para gawin natin ito. Kasi nakikiusap tayo sa Panginoon, binigay naman ng Panginoon ang ating pagkikiusap, siya naman ngayon ang nakikiusap po sa atin. Nabi nito, mga kapatid. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. So yan na po ang sinabi po ng sulat ni Apostol Pablo. Totoo pa. Manumbalik na tayo sa Panginoon. Yun na po ang pagtalikod na may kasamang bautismo. Kasi habang na wala tayong bautismo, mga kapatid, wala pang kapatawaran yon. Aminin man natin sa Panginoon, nakasulat na po yan. Wala tayong dahilanan
sa araw ng paghatol sapagkat nakasulat ang lahat, mga kapatid. Sana po na wag na tayong mangmangan. Ngayon ang panahon na magbalik tayo sa Panginoon dahil yun talaga ang nais ng Panginoon sa atin. Sana po na ito ating ginagawa ay makadagdag po sa ating kalaman. Sana po tanggapin natin na ito pala ating ginagawa, hindi pa po ito tama. Na paulit-ulit man tayo, mga kapatid, sa kumbinto, sa simbahan ng pastor. Wala kang pastor ang kapatawaran, wala sa pare ang kapatawaran, nasa dugo ng Panginoon ang kapatawaran. At paano natin matanggap yan kung magpabautismo tayo sa kanyang pangalan? Dahil bautismado na tayo, tinuruan tayo ng tama na pamumuhay. Kasi ang nabautismo na po, makatanggap ng Holy Ghost. At ang Holy Ghost na yan, yan ang magtutulong sa atin na ating kahinaan. Ang Holy Ghost na Espiritu Santo na bigyan ng Diyos sa atin, ang siyang magtuturo sa atin. Hindi po, mga kapatid, si pastor, si father, si brother, sister, mga kapatid, ang nabigyan ng Holy Ghost. Ang Diyos po ang nabigyan ng Holy Ghost para yan na po ang tagatulong natin dito po sa John chapter 15:26. Pakinggan natin ang sabi po ng sulat ni Apostol Juan sa 15:26. Ganito po ang sinabi. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong sa inyo at tagapagturo sa katotohanan. Pagdating niya, magpatotoo siya tungkol sa akin. At nakilala natin po ng Kristo. Sino po siya? Siya ang Diyos Ama, siya ang anak ng Diyos, at siya naging tao po dito sa libutan. Yan ang pagpatutunan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, sana po nakatulong ito sa atin. Tanda po natin, madaling aminin, pero mahirap magsisi. Madaling pag-amin. Yan po ang pagpunta mo sa pari, pastor, inamin mo lang, pero ang pagsisi, mahirap po. Kasi hanggang ngayon, hindi pa tayo nagkapagsisi. Kasi ang pagsisi, magkasamang bautismo. Yan po, mga kapatid, dapat malaman natin. So nagyaya po ang Diyos sa lahat ng dako ng daigdig, Isagawa chapter 17:30, na pinalagpas na ng Panginoon ang katigasan natin puso't isipan. Subalit siya ngayon nagyaya, sa dako man ng daigdig, na magsisi na tayo at tumalikod sa masamang pumuhay. Tanda po natin na Mateo 3:11, binautismo ko kayo, tanda ng inyong pagsisi. So ang totoong pagsisi, may bautismo. Kasi ang bautismo, kapatawaran po yan. At ang pagsisi, mga kapatid, pagtalikod na po. Dahil tumalikod na tayo, binago tayo ng Diyos, ang Diyos ang tagatulong natin sa bawat araw, papaano tayo mamuhay, karapat-dapat sa kanyang paningin upang huwag tayo hatulan ng parusa sa pagparito ng ating Kristo. Maraming salamat po, mga kapatid, sa ating bawat isa ngayon na nakatingin sa ating mga video o live streaming. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan habang ng Diyos ay sumasa atin sa pagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito piling po sa Tumangka Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.